Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Sab. Tambalanista mula dito sa Bicol since 2021. Sumulat ako para hingin ang opinion ninyo. Take 2. Sumulat ako para hingin ang opinion ninyo sa feelings ko na kahit ako mismo hindi ko maintindihan. High school pa lang, best friend ko na si Jay. Parehas kaming member ng Drum and Lyre sa eskwela. Sa sobrang close namin, labas-pasok kami sa kanya-kanyang bahay. Kilalang kilala namin ang isa't isa. Kapag may jowa ang isa sa amin, dumidistansya yung isa para hindi mapagselosan. Kapag wala naman siyang jowa, may inirereto ako sa kanya. Ganon din naman siya sa akin. Minsan, sinasamahan ko pa siyang makipag-date sa babaeng nireto ko sa kanya. We went to the same university pagdating ng college. Inaalalayan ko siya para hindi ma-homesick. Sukang-suka ako kapag napagkakamalan kaming magjowa. Hanggang nagka-boyfriend na nga ako. Dumistansya naman si Jay pero inamin muna niya na gusto niya ako. Deadma ako kasi hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Kaso, nag-break kami agad ng boyfriend ko. And Jay was there to comfort me. After a month, may nagustuhang ibang babae si Jay. Nasaktan ako kasi gusto ko na din siya. Kinaibigan ko yung girl at todo support ako sa umuusbong nilang pag-iibigan. Pagkatapos, unti-unti akong dumistansya. Ang dami niyang missed calls at chats na hindi ko sinagot. Makalipas ang isang buwan ng pagdededma, pinuntahan ako ni Jay. Break na daw sila. Hindi daw niya kasi kaya na wala ako sa eksena. Nagkaaminan kami ng totoong nararamdaman namin sa isa't isa. Simula noon, para na kaming magjowa pero wala kaming label. Kaya naman nung dumating ang birthday niya, tinanong ko kung pwedeng kami na. Umoo naman siya. 3 months pa lang kaming mag-boyfriend, may nakakita kay Jay na nakaakbay sa isang babae. Grabe tambalan. Sa daang-daang friends niya sa FB, nalaman ko kung sino ang babaeng inakbayan. Nagalit ako nung una pero na mag-usap kami at humingi siya ng tawad habang umiiyak. I gave him another chance. Nakatapos kami ng kolehiyo at parehong natanggap sa isang ahensya ng gobyerno. 4 na buwan pa lang kaming nagtatrabaho nang marong send siya. Minessage niya ako ng baby. Samantalang ang tawag niya sa akin, I love. Hindi ako mapalagay kaya binuksan ko yung account niya. Doon ko nakita na ang dami niyang katsa tuwing 10:00 ng gabi. Ang lalaswa ng usapan. Pinuntahan ko siya at kinompronta at sa gigil ko, sinapakot binugbog ko. Mabuti na lang may kotse na ako noon. Nakapag-emote ako na matiwasay sa loob ng sasakyan. We decided to give each other space pero ang nakakatawa,
sabay pa din kaming mag-lunch. Pinag-bake ko pa siya ng cake at pinagluto ng birthday niya kahit break na kami. Nagkabalikan kami pero after a month, nahuli ko na nakausap na naman yung babae niya. This time, siya na ang nakipag-break. In the next 8 months, para akong tanga, nadikit ng dikit sa kanya kahit ang cold na niya sa akin. Kinukulit ko pa kung kailan niya ako babalikan kasi hindi ko na kaya. Wala daw akong kwenta at hindi na daw niya akong babalikan. Nanliit ako, kaya pinilit kong lumayo sa kanya. Nahirapan ako nung simula kasi 1 dekada ko siyang kasama sa hirap at ginhawa. Kinaya mo naman at nagsimula akong maging masaya kahit mag-isa. One day, I met Ron. Ang gaan ng loob ko sa kanya. Masarap at masaya siyang kausap. Yung tipong sumasakitan siyan ko kakatawa kapag magkausap kami. Kahit very vocal siya na gusto niya ako, deadma lang kasi hindi na ako basta-basta nagtitiwala. Pero puspusan kung manligaw si Ron kaya nahulog ako. Nakakapanibago kasi lagi niyang inuuna yung feelings ko, yung nararamdaman ko, kung ano man yan, it matters to him. Hindi siya nakakatulog kapag alam niyang masama ang loob ko. Lagi niya akong ina-assure kung gaano niya ako kamahal. Para akong prinsesa kung ituring niya. Super proud pa siya nung ipakilala niya ako sa family niya. Nung sagutin ko siya after months ng panliligaw, naiyak siya sa sobrang tuwa. At nang maging kami, ang saya lang. May peace of mind ako kasi kampante ako na ako lang. Hindi ako stressed. Payapa na sana ang love life ko nang puntahan naman ako ulit ni Jay. Alam naman niyang may boyfriend na ako pero nagmamakaawa na maging kami ulit. Nagsisisi na daw siya. Hindi daw niya kaya na hawak ako ng iba. Hinahanap daw ako ng pamilya niya. Sabi ko, hindi na ako babalik sa kanya. Tambalan, alam ko namang tama ang naging desisyon ko, pero bakit pakiramdam ko mali? Why do I feel so bad? Why do I feel this way? Salamat sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Sam. Ang salimuot talaga ng pag-ibig. Love is really truly about sacrifice. Ang dami talagang sakripisyo, ang dami pong suffering. Tsareng! Ang dami talaga niyang kaakibat. Kaya kung di ka handa dun sa mga eksenang stress, eksenang sakit, eksenang mga problema, wag mo munang pasukin yan. Go! Maging katulad ka ni Elsa, single frozen queen for life. Charot. Tapos kakanta ka rin dapat, ha? Na, di ba? Let it go, ganun. Ay nako, nakakaloka. Kasi, huwag ka na babalik kay Jay. Ako para sa akin, huwag ka na babalik ka. Napakaraming red flags ni Jay. Iba't ibang level ng red. May red na medyo mapusyaw, may pulang-pula, matingkad na red, may dugo, may red na regla red, ganyan. May katamtaman red. Correct, 'di ba? May puso red, may sore eyes red. Basta daming red flags ni Jay. Ngayon tinatanong mo sa amin, bakit kaya ito yung nararamdaman ko? Bakit alam ko namang hindi na ako dapat bumalik, alam ko namang ganito, pero bakit ko to nararamdaman? Kasi 1 dekada mong kasama yung taong yan eh. So kahit saan mo rin pagbalik-balik na rin, meron kayong history together. Kaya
may ganyan ka pa. Pero wag mo nang balikan. Kahit may mga feelings ka pang nalalaman. Kasi sasakit lang ang ulo mo niyan. Ang dami ng indikasyon na masakit sa ulo si Jay. Tapos babalikan mo pa. Tapos napunta pa sa'yo si Ron na pinaramdam sa'yo na, ganito pala. Ganito pala ang pakiramdam. Ito pala yung feeling ng prinsesa sa isang relationship. Ganon. Yun. So doon ka mag-focus. Huwag ka na mag-focus dun kay Jay. Pampagulo yan. Kumbaga sa problema sa buhay, yung mga pampagulo yan yung mga demonyo. Yung kung kailan, hindi partner. Kasi kung kailan yung parang kampante ka na, you have faith in God, may mga manggugulo sa'yo. Diba? Okay. Yung mga So, alagad ito. Oo, alagad ito. Alagad yan na parang guguluhin ka. Kasi diba, tandaan, anong mission ng kalaban. Diba? Steal, kill, and destroy. Gusto niya nakawin yung happiness mo. Destroy ang peace mo. Tingnan mo, ano ba sabi mo tungkol kay Ron? Mapayapa ka. So, ang gagawin ng kalaban ng enemy, ay nako, mapayapa ka, masaya ka, o teka. Guguluhin kita. At ang panggulo sa'yo, yung pinaka pwede ka talagang matempt. Correct. Oo, hindi ka naman guguluhin ng tsakang lalaking dumating sa buhay ninyo ni Ron. Hindi. Ang panggugulo na gagawin si Jay. Kasi alam na may special spot ka kay Jay, kaya manggugulo. Panggulo yan. Nako. Huwag kang magpapadaig. Sa tukso. Huwag kang magpapadaig. Huwag ka magpapadaig sa diablo. Correct, totoo. Alam mo, sa mundo ngayon, pagalingan na to ng guardian angels. Patibayan na to ng prayers. Ganyan. Yan. May masamang espiritu. Na umaaligid sa'yo. Correct. Budburan mo na kumukulang mantika na holy. Pa-bless mo muna kay Father. Ganon. Sabuyan mo ng asin. Sa trot. O, mamili ka ng iodized salt Ikaw or bahala. rock Or salt. shalashalan Himalayan. Himalayan salt. Ganon. Hindi namin alam kung may nakukuha ka talaga sa tambalan. Di talaga kami sure, friend. Pero di ba, partner, huwag ka na babalik. Huwag mo lang guluhin. Maayos na eh. Oo. Yun lang yun. Tingnan mo, sino ba yung tao na nagbigay sa iyo ng saya, 'di ba? Sino din yung tao na nagbigay sa iyo ng matinding problema, ng matinding trauma, ng matinding pain. Tama. Diba? Malinaw na kaagad eh. Siyempre, pipiliin ko dun sa taong nagbigay sa akin ng kaligayahan. Yung isa naman, si Jay naman, nagbigay din sa iyo ng happiness. Kaya lang, mas sa amin na, base sa kwento mo, mas nangibabaw na ngayon yung mga kasalanang ginawa. Isipin mo, may abuse emotionally, mentally, may pang-aabuso sa inyong relasyon. So, that's reasonable enough para hindi ka magstay sa ganung klase ng tao. 'Di ba nananakit eh? 'Di ba? Nanloloko, malinaw sa iyo napakarami ng ginawa niyang kamalian sa iyo at sa relasyon yung dalawa. Sure that, Jen. So itong yung current mo ngayon, nagbibigay sa iyo ng happiness. Sabi mo, ang sarap ng ganung pakiramdam eh. Huwag mong i-let go yung pakiramdam na parang sabi mo every time na nagpapatawa siya, yung tipong kinakabag ka na. Tama ba? May term na sinabi. Parang may ganun. Basta tawang-tawa ka. Basta masayang-masaya siya. Nagkakanda-utot ka na sa kaligayahan. Yun, diba, yun eh. Nandun ka na, wag mo nang hayaang mawala pa yan. Diba, syempre, yun yung goal natin sa buhay, maging masaya tayo. Diba, sa piling ng kung sino man, mga kaibigan, diba, jowa natin, asawa natin. So, huwag mo pakawalan yung ganyang klase ng tao. Agree ako doon sa sinabi mo, partner, na pwedeng tukso talaga ito na umaali-aligid sa'yo. Diba? At alam ng tukso ang kahinaan ng bawat sino man. Alam ng tukso ang kahinaan mo, Kabisyo. So, ang kahinaan mo dito ay si Jay. So, diba, dadalhin ka niya kay Jay. Yung tuksong yun, ha? Dadalhin ka na kay Jay para lituhin ka. Tama. Para guluhin ang kasiyahan mo. Correct. Ligaligin ka. Sasabihin I-shake yung ayos mong relasyon. Huwag kang magpapadaig sa diablo. Alam niya yan. Alam ng tukso yan. Kaya maging maingat ka. Ako, diba? wala kami nakikitang rason para makipagbalikan ka sa kanya. Correct. Wala talaga. Sabi nga namin, ano bang mga iba't ibang shades ng red ang sinabi namin sa'yo? Sore eyes red, regla red, red flag, si Jay. And you're happy now. Correct. Huwag mo na balikan. Huwag mo nang tumalikod ka na eh. Correct. Diba? Huwag ka nang lilingon pa ulit. Tama, nakaano ka na nga eh. Nakaalis ka na sa isang masalimuot na relationship eh. Tapos na ang chapter ng iyong buhay with Jay. Tama. And please be happy with Ron. Maraming salamat sa pagtutak. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of
Magaling ang tukso, ha? Totoo. Magaling mangligalig yan. Alam niya ang kahinaan mo. Kung ang kahinaan mo ay babae, Yan. di ba? Maraming babae ang lalapit Ang, sa'yo. ang aali-aligid sa'yo. Yes, ang aali-aligid sa'yo. Correct. At natutuwa ang tukso pagka ganon. Tama. Di ba? Gagamit siya ng maraming instrumento para ilapit sa'yo at matukso ka. Correct. At natutuwa Promise. sila ng ganon, At ha? ang tukso kabisyo ay it's very enticing. Mm. Wala pa ako nakitang natukso siya sa natukso siya sa kunyari ikaw ay nagda-diet doon na lang kasi para walang taong involved kasi baka may Nandadamay na naman. nandadamay tayo ng tao eh. So kunyari ikaw ay kunyari you are on a diet, you're on a strict OMAD diet, 1 meal a day. So gusto mo talagang karirin itong 1 meal a day na ito. Kaso, ang tukso nandyan. Biglang ang boss mo nagpakain sa paborito ninyong restaurant. 'Di ba? Correct. Or di naman kaya may magpapadala ng pagkain na sobrang hindi mo talaga matanggihan kasi yan ang paborito mo. Ganyan ang tukso. Wala namang, kunyari ako partner, nag-uumad ako before. Ngayon, paminsan-minsan. Ang tukso sa akin talaga ay yung mga paborito ko. Kapag halimbawa, mayroon sa akin, may dumaan dyan na nagpadala ng isda, hindi ako matutukso dyan kasi hindi ako attracted sa isda eh. Pero partner, kapag fishball, yan, mga street foods na lahat ng mga paborito ko, tas may mga sausawan, ganyan. Yan na tumitiklop na ako kasi yan yung kahinaan ko eh. At lahat ng tukso, magagandang mga tukso yan. Correct. Wala pong tukso na pangit sa'yo. Ganun. So, kung kainaan mo, babaeng sexy, yan din yung dadating sa'yo. Yan yung lagi mong mapapansin mo. Oo. Yan yung laging makikita ng mata mo. True. Yan yung laging mapapansin mo. Yan yung laging tatambad sa'yo. Yes. Kasi alam ng tukso ang kahinaan mo. Tama. Kung ang ano pa ba yung mga bagay na pwede tayong matukso normally sa relationship ganun eh. Yung kahinaan mo ang ipapakita sa iyo ng tukso. Correct. Mahilig ka sa sa malalaki ang dibdib. Bakit ganun? Ang dami mo nakikita malalaki ang dibdib sa Facebook. Correct. Tumatambad Napapanood sa'yo. ka. Oo. Tumatambad sa'yo until babaran mo siya. 'Di ba? Tama. To the point na nag-e-enjoy ka na. To the point na nakakalimutan mo may asawa ka pala. To the point na niloloko mo na yung jowa mo. Correct. 'Di ba? Nang hindi mo na mamalayan, ganun kalaki ang tukso. So beware. Yan. 'Di ba? So, wag maging In your wag case, maging marupok sa yes. mga ganyang klaseng mga tukso. in your case para sa amin si Jay yung ginamit as tukso para guluhin ka sa maayos na takbo ng relasyon mo ngayon. True. So mo hayaan naman na igang tukso ha. Masaya ka kay doon sa current Kay mo Ron. Kay Ron. Bakit kailangan mo pang ipaling ulit ang ulo mo sa hindi magandang nakaraan? Tama. Maaring medyo mahaba yung kwento mo kay Jay kasi para mas maging matimbang yung magandang pinagsamahan nyo rin. Pero hindi yung ako sa akin pag ginawan ka ng hindi maganda ng isang tao, ano na Wag yun na eh. yun. Oo, lalo na kung ano yan nakakatrauma, 'di ba? Correct. Wag mo nang balikan. Kasi posibleng maulit pa yon. Never Ngayon, again. masaya ka na eh. Doon ka na lang. Huwag mo Actually, nang guluhin. Actually, partner, ang title ng Mahiwagang Bornay is Never Again. Kasi dapat gano'n, never again. Correct ka. Yun. Pag nakipagbalikan ka, may tendency na gawin ulit niya yung nangyari, yung panloloko. Di ba? So, wag mo nang i-allow na mangyari ulit yun para hindi ka na ulit masaktan. Truly. Pag may complicate, masaya ka ngayon eh. Yun na yun. Yun na yun. Bakit mahina? Mahina There's daw ang no boses. turning back. Correct. Ang hina talaga, tinodo ko na ang volume. Sabi niya, puro ganon, ibulong niyo pa po tambalan, yung daga lang ang makakarinig. Walang boses sa Bakit? FB. Ewan, ko lang. Parang meron naman. Ayun o. Lukas nga eh. Ganun no. May sira pa yung phone nyo. Oo, pero ang dami nagsabi. Weird. Anyways. Opo, mahina nga po. Akala ko sira yung cellphone ko. Oh, ang lakas oh. Ikaw, pagalingan to ng phone. Charing. Pag oras na po yun para palitan daw ang phone. Sinasadya po talaga yun ng maker ng phone. Oo. Para para hanggang dyan na lang yung buhay ng phone mo. Sabi niya, may ingat. Teka, hinaan ko nga yung sounds. Ganon.
Nagugulo ka lang siguro, naaalala mo lang din yung masasayang alaala niyo Oo, with kaya Jay. ako partner, kaya naniniwala talaga ako, exes can never be friends. That's really my always. Always may paniniwala that exes can never be friends. Kanina pa yan kinatanya na mahina. Bakit pag nakikinig naman ako sa live ngayon, parang malakas naman. Marami nga sila. Not your regular volume daw. Wala naman tayong nigagalaw dito. Na mic. Buti pa sa Hong Kong malakas. Sabi nung sabi ni Lovely. Ang gulo-gulo ba ng buhok ko? Sabi ni Ren. Sabi niya, Mami, magsuklay ka naman. Hindi na ako nakasuklay. Lumalabas na kasi yung sumpa ng mga kulot eh. Medyo mahina. Ano, konti din yung comments yun. Yes, Kuya Andrew. O sige. Sige na. Mag rin tayo endo eh. Oo nga. Exit na lang din kami. Madali lang kaming makausap. Andrew, ano ka ba? Single ka ba? Nagtatanong sila. Oo, Face reveal hi, naman dyan. Kamarino. Ay, 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 ay. Harap ka nga daw yan, no? Ay, Nakapokus ay, na kay Jerome. ay, 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 ay. Ano na? Double ka na? Ay, double ka na pala eh. Joke lang. Baka pagalitan ko ng jowa mo. O, ayan. O siya, exit na din po kami dahil kami ay may ayusin muna namin kung ano man yung kung ano man yung dito. sigalot dito. Bye-bye!